Okay, meron tayo ritong speaker na nasira. Sunog daw to eh. Ito bubuklatin natin. Ayan, silipin natin sa ilalim. Ayun, mukha nga siyang sunog. Ayan o. Ayun nga o. Ayun yung voice coil niya. Ang itim niya na sunog nga siya. Ayan o. Kitang kita naman na talaga siyang sunog. Tanggalin muna natin yung pigtail joint. Ayan, natanggalan natin. Tingnan natin. Check natin tong voice coil niya. Ayan nga oh. Ito. Sunog na sunog nga siya. Makita mo yung magnetic wire niya oh. Napakaitim. Sunog talaga siya. Pati rito rin sa kanyang frame. Makita yung bakat ng kanyang pagkasunog. Palitan na tong magnetic wire na to o yung voice coil na to. Order tayo sa Lazada. Grabe, sunog talaga siya. Palit. Alright. Okay. Ito na po ang ating frame. Itong speaker na to ay 10 inches diameter. Ito na po ang kanyang bagong voice coil na in-order natin sa Lazada. 25.5 mm o 2.55 cm. Ayan, pasok na pasok po yan. Saktong-sakto po yan. Ilalagay natin. Pero bago natin ilagay, i-test muna natin ang kanyang polarity para malaman natin kung saan tayo maglalagay ng negative at positive. Itong kulay itim na test probe ilalagay natin sa aking kaliwa. Ayan, times 1 muna natin siya ilagay. Ayan. Kasi itong itim na test probe na to, ito nakalagay sa battery na positive. Test natin to. Ayan o. Pag nilagay natin yan, pag lumuwa yan, ibig sabihin yung itim na test probe, siya yung positive. Ayan o, lumuwa. Ay, kita nyo, ulitin natin. Lagyan natin o, dikit natin. Ayan. Eh, kita ninyo, paluwa siya. Kaya itong itim na test probe, siya yung nagsisilbing positive yan. Sa tester yun pero pag battery ginamit natin, yung kailangan yung battery ang na polarity niya ay positive, siya yung nakalagay doon sa aking kaliwa. Subukan natin baliktarin, tingnan niyo paloob yan. Itong pula nasa kaliwa ko, pahigop yan, pailalim. Ayan o. O yan, pailalim siya, lumulubog siya. Pero once na ang itim na test probe nilagay ko sa aking kaliwa ng wiring niya, palitan natin yan, ilipat natin yan. May kita nyo, lumuluwa siya. Ayan, palabas yan. Ayan o, lumuwa siya. Ibig sabihin, ang positive terminal niya, itong nasa aking kaliwa. O, yun nasa itim na test probe. Ayan o, lumuwa siya, diba? Ganun ang pag-test nito. Kasi tester itong ginamit natin, kaya medyo nalito kayo ng konti. Pero pag battery, yung positive mismo, yun lalagay ninyo sa mismong positive, yun ang luluwa siya. Pero sa tester, yung itim ang magiging positive niya ng speaker. Okay. Ngayon naman, ilagay natin tong voice coil. Lulusot na natin dito yan. Nalinyahan ko na yan, namarkahan ko na para sa kanyang tamang pag-a-align ng saktong linya. Ayan. Ayan, inabas natin ang terminal niyang dalawa. Ganyan lang yan. Ayan. Kailangan pantay, level lang pagkakalagay. Sukat lang natin. Ayan, ilusot natin yan. Ayan. Tapos, laruin natin ng konti yan para kung sumasahid hanggang baba. Huwag nating hayaang sumayad sa baba kapag lumaro kasi nauuntog yung ilalim nun eh. Kailangan may alawan siya. Pero hindi naman masyado ring taas na taas. Adjust lang natin ng konti. Ayan. Ayan, isug lang natin para medyo
tama ang kanyang pagkakalapat at pag-align na pag naglaro siya ng taas baba, okay ang kanyang push and pull. Ayan, pakikiramdaman nyo lang kung sumasahid po hanggang ilalim. I-align lang natin ng ganyan. Ayan. Laruin. Ayan. Ganyan lang po siya. Okay. After na maiano natin, mai-align na. Siyempre lalagyan natin ng pandikit sa gilid. Wala tayong epoxy. Nilalagay talaga dito epoxy, 5 minutes epoxy. Pero dahil sa wala tayo niyan, pwede naman tong parang shoe glue. Madikit din to at madali rin tong matuyo. Ayan. Ikalat lang natin sa paligid niya. Dahan-dahan lang. Huwag nating hayaang malagyan yung windings niya na nakapaikot sa kanyang bilog na ano na yan, na tinatawag nilang manipis na ano yan aluminum. Huwag maaabot doon dyan sa may voice coil niyan o yung magnetic wire na yan. Hanggang sa gilid niyan, huwag nyo hayaang umagos. Kalat lang ng dahan-dahan. Ayan. Ganyan lang. Ayan. Wala kasi tayong epoxy 5 minutes na madaling matuyo rin yun Pero okay na rin yan. Madikit din yan at matigas din yan at matibay. Ayan, nakikita niyo po. Ganyan lang po siya. Ayan. At lagyan din natin dito sa may harapan yan. Dahan-dahan lang, patak-patak lang muna sa gilid. Huwag nating bibiglaing pagbuhos dahil aagos yan sa ilalim. At may hirapan na tayo kung gumawa at masisira ng ating voice coil. Didikit na yun, wala na. Kaya ingat-ingat din ng paglalagay ng pandikit. Ayan. Tapos ikalat lang natin ng dahan-dahan para siya ay kumalat o umispread sa paligid niyang paikot. Yan, ganyan lamang po. Yan. Kalat lang ng konti yung pandikit. Kung may kulang, dagdagan po natin. Ayan, yung mga area na wala pang glue, lagyan natin yan. Ayan. Okay rin naman tong shoe glue matibay rin yan. Ayan, makita nyo, okay na siya. Kalat lang natin ng konti ulit. Huwag nyo hayaang umago sa ilalim sa may magnetic wire para hindi masira. Okay? Ayan. Okay din sa kabila. Ayan no, kita nyo. Okay na siya. Patuloy lang natin ang mga ilang minuto to. Ayan. Patuloy lang natin ang ilang minuto. After na natuyo, ayan. Inayos ko na rin yung dalawa niyang terminal ng wire dito sa kanyang cone. Ayan no. Pero itong pigtail, di pa yan mamaya pa malalagay yung pigtail joint na yan. Yung wire na yan. Pero testerin natin kung nag-contact mula sa pigtail joint hanggang doon sa dalawang wire ng voice coil. Kapag syempre may reading siya 4 ohms. 4 ohms impedance kasi ito Pag mayroon siyang reading na 4 ohms, okay. Pero syempre pag hindi pumalo yung tester natin, wala. Hindi nag-contact, hindi dikit. Ayan, nakita ko naman pumapalo. Nakikita nyo ba? Ayan. Pumapalo siya, ayan. Ayan, nasa time is 1 ako. Good siya. Ayan natin sa time is 10. Ayan, good talaga. Okay siya, good. Pumapalo siya. Nasa 4 ohms. Adjust natin tong ating tester. Ulitin, ayan. Ayan po. Good. Test natin yung uli. Ayan. Okay siya, good siya.
meron na siyang continuity, may 4 ohms yan resistance. Salpak natin, ilagay lang yan, tingnan natin kung pantay siya. Ayan, hindi, dito pa yung mga wire, tatanggalin natin ito mamaya. Ayan, ayan, align lang natin ng konti. Ayan, test natin dito sa may ibabaw kung meron siyang palo. Ayun, tumutunog siya, umaangat-angat yung ating cone. Ayan o, maangat-angat siya. Ayan, tumutunog siya ng mahina. Tapos baliktarin natin, pahigop to. Ayun, ayan, pahigop siya. Pag ganito ay ayan, umaangat. Okay, next step, linisin ulit natin yung butas nung sa magnet. Maraming mga kalawang yan eh. Ganito lang yung kumuha tayo ng masking tape, tupi natin. Yung adhesive kailangan palabas, yung malagkit niya nasa labas. Ayan, itupi lang natin ng ganito. Ayan, ng mga siguro 3 tupi lang yan. Ayan, pinaka-adhesive niya sa labas ha. Tapos ipaplat natin, tapos ilusot natin dito yan sa may butas niya. Ayan, sa paikot, para dumikit yung mga kalawang, yung mga likabok, kung ano-ano pang mga metal dyan na ano. Paikot lang natin, paikot nyo lang yung masking tape na yan, ganyan, para makayod yung mga dumi. Sigurado ako may mga ano yan eh. Ayan o, marumi siya. Ayan o. Ayan, tapos sa kabilang dulo naman, ayusin lang natin, itupi natin ng ganyan ng isa pa para medyo may bagong dikit siya uli. Tapos ilusot na naman uli natin, paikot. Ayan, lusot, ikot, tapos medyo laro-laruin lang natin. Ayan, hagudin, paikot, 360 degree ikot. Ayan, ganyan lang po, talagang matyaga lang dapat tayo dyan. Ayan, para siguradong malinis siya. Ayan, at sumama yung mga alikabok o yung mga kalawang na nalagas dyan. Ayan o, ayan ang dumi niya. Isa pa uli, para sure na malinis. Paikot, paikot yan. Yan, hagod, hagod, ikot, ikot, hagod. Ganyan lang yan. 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 Ganyan lang. Okay. Ayan. Ayan ang dumi oh. Tapos yun sa labas, medyo tapal-tapal lang ganyan. Yan. Kunin natin yung mga duming na titira dyan sa ibabaw. Yan. 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 Siguradong sure na yan na nadikit na yung mga dumi dyan. Alright. Okay. Ang next step is siyempre, yan, nilagyan ko na yung glue yan no, sa gilid nya para siguradong matibay, pero medyo basa pa yung glue na yan. Yan, i-align na natin yan, ganyan. Tapos next step, itong plastic na to, manipis lang to, ito ang mag-a-align, ito yung pang-align natin ngayon para pantay yung voice coil niya. Lagay natin sa ano yan, sa loob. Ayan, tapos ito pa, kailangan nakapaikot yan eh. Ito ang magsisilbing align, yung hindi sumasayad yung voice coil sa magnet o doon sa may gitna niya tsaka sa gilid, para pantay na pantay ang pagkakalapat pag lumaro yung speaker. Pag once na napasukan ng signal at tumunog na, hindi siya sumasayad. Ayan ang purpose nito. Yung iba karton lang, yung iba papel, pero ako itong plastic na to ng ano to yun, sa folder, ginupit ko lang yan, tsaka saktong sakto yan eh. Ayan, okay, ganyan lamang po. Ayan, ayan, tingnan niyo. Ayan, ito, ayan.
Ayan, para pumantay lang yung bicycles na sumentro sa gitna, hindi siya tagilid. Ayan. Ayan, lalagyan natin pa pala ito ng pandikit, itong yung tawag na spider, yung sa ilalim. Ayan, raragbihan natin yan paikot para dumikit na yan. Okay, ayos. Siyempre ito na, lagyan na natin ng rugby yung frame ng pagkakabitan ng spider. Hindi ko alam kung bakit spider tawag doon. Siguro may mga katangian yung spider na baba taas ang katawan. Doon siguro nakuha yun, pero hindi ko alam kung yun nga. Pero may mga nakikita kasi ako mga spider na bumababa taas, parang speaker na lumalaro ganon. Basta ang tawag doon sa kulay brown na bilog na yon na may wave pagkatupi-tupi, spider ang tawag eh. Ayan, lagyan lang natin to ng rugby sa gilid itong ibaba ng frame na pagkakapitan ng spider. Ayan, lagyan lang ng rugby, ganyan lang po. Kinamay ko na kasi para mas pantay ang pagkakalagay ng rugby at ano, magandang pahid. Ito spider na yan, lalagyan din natin yan sa ibabaw. Yan, ito sinasabi ko, itong kulay brown na to, yan yung spider, yung bilog na yan, yan yung nilalagyan kong rugby na yan. Siyempre lagyan din natin yan para may contact sila sa isa't isa, magdidikit sila ng maigi. At patutuyuin natin ng mga ilang minuto, kahit mga 3 to 5 minutes. Ayan, nabalibaligtad ko kasi may glue akong inilagay dun sa harap na masyado pa siyang sariwa, baka kasi tumulo siya pababa. Ayan o, kaya bawat pahid ko binabaligtad ko para once na tutulo, pabalik ulit siya. Ayan, paikot lang ang paglagay nito sa spider na to, ganyan lang, maingat at dahan-dahan din, at siguraduhin talagang lahat na lagyan ng paikot na yan. Ayan, okay. Ayan, ganyan lang po. At patutuyuin natin ng 3 to 5 minutes. Ayan, ayos na yan. Bago natin ilagay yan, patuyuin muna natin ulit. Ayan, okay, hindi pa umagos yung glue. Patuyuin muna natin yan, antay tayong 5 minutes. Okay, after 5 minutes, 5 minutes later, ayan. Ayan, nakaano na sa ilalim yan. Kailangan ito ay i-push natin ng padiin yung spider paikot. Ayan, para dumikit ng maigi yung rugbing inilagay natin kanina. Ayan, pisil-pisilin lang, idikit doon sa frame na bakal yung babaw ng spider. Ayan, pisil-pisil lang katulad dito. Ayan, paikot. Ayan, ganyan. Ayan, para lumapat siya. Hindi pwedeng maluwag yan kasi kakawala yan eh kapag lumaro na yung speaker, lalo na kung malakas na yung sounds, kakawala yan. Ayan, higpitan lang natin maigi at siguraduhin madikit yan. Pisil-pisil lang, konting diin para talagang kapit na kapit ang pagkakadikit. Ayan, ayos na. Ayan lang, sigurado dikit na yan. Ngayon, ito namang tong cone edge ang ididikit natin dito sa gilid ng frame nya. Ayan, wala pa tong rugby, paikot yan. Lalagyan. Ayan, nilagyan ko na to ng rugby
sa paligid niya kanina. Masyado na kasi mahaba kung papakita ko pa yung paglagay ng rugby. Ito nga may mga nakaipit. Ibig sabihin may rugby na yan kasi ayaw ko munang magdikit sila agad. Dahil pinatuyo ko muna ng 5 minutes. Tanggalin na natin para ilalapat na natin yan at ididikit na natin. Ayan, kung ano-ano na yung mga pinagsasaping ko para lang hindi sila mag-contact agad. Okay, tapos dahan-dahan natin siyang ilapat yung kanyang cone edge sa gilid para dumikit siya ng maayos dito sa frame ng speaker niya. Dahan-dahan lang po ang pagdidikit. At kapag na ilapat na natin ng pantay na ganyan, ayan, ipipress natin ng dahan-dahan. Tandaan nyo, huwag nyo muna tatanggalin yung nilagay na align na plastic sa gitna ng ng sa loob ng voice coil para mag-align siya. Kasi pag tinanggal nyo, hindi yan mag-a-align eh. Kaya habang dinidikit nyo yung cone edge na yan sa gilid ng frame ng speaker, ay nakalagay yung plastic na na yon na inilagay natin sa gitna ng voice coil. Plastic man o papel. Yung katulad na inilagay ko kanina, yung pinakita ko. Yun. Press natin ng konti. Gumamit tayo nitong screw na to para lumapat siya na maigi. Yan, kasi medyo hard to kaya para ma-press siya ng maiging pagkakadikit nitong cone edge. Ayan, okay na. Ayan. Lapat na yung cone edge sa frame ng speaker. Ngayon, ito yung plastic na sinasabi ko ngayon. Yan naman, i-move na natin ngayon yan. Tanggalin na natin yan. Kasi yan na nagpapa-align eh. Ayan. Okay. Ngayon, kapain natin kung may sayad. Wala. Okay, maganda pagkakalapat. Ayan o. Maganda yung laro ng cone. Ayos. So, good. Next step. Siyempre, lagyan na natin itong dust cap. Ayan. Dahil sa itong dust cap natin ay gawa lang sa cardboard o paper, pwede na rito yung Elmer's glue. Ayan, pwede na itong Elmer's glue. Lagyan lang natin ito ng paikot. Kasi yung cone natin, paper lang rin yan, cardboard. Pati itong dust cap, cardboard lang rin yan, gawa sa papel. Pwede na itong Elmer's glue. Ayan. Okay. Paikot na siya. Ayan. Para hindi tayo mahirapan magdikit niyan, gumamit tayo nitong masking tape. Paikot lang natin ng ganyan, no? Ikot nyo lang yan, tapos lagyan sa dulo ng daliri nyo, tapos dikit nyo sa ibabaw ng dust cap. Yan. Tapos dandahan ninyong ilapag. Ayan. Ganyan o. Yan ang technique nyan. Ayan. Pag nai-align nyo na ng pantay sa gitna, yan. E di syempre, tanggalin nyo na yung masking tape. Ayan. Pagkatapos, press nyo ng konti yung dust cap. May diin ng konti para lumapat yung pagkakadikit. Antayin natin matuyo yan syempre. Tagal din matuyo yung Elmer's glue eh. Yan, okay na siya. Ganyan lang po ang pag-a-assemble ng speaker o paglalagay ng bagong voice coil. Ayan, spread out lang natin yung glue para madali matuyo. Okay na po yan. Ang tanging lalagay na lang natin dyan yung pigtail joint nya. Okay, good. Salamat.